We are alive today. We are blessed because of you. Wala po kaming ibang pinaparangalan, sinasamba, pinasasalamatan, kundi ang nagbigay sa amin ng buhay. Kundi ang pinanggalingan ng aming buhay, lakas, donong, kayamanan, anumang meron kami galing sa iyo. Kaya sa umagang ito, Father, Holy Spirit, we ask you, help your people, help your sons and daughters in this family, Father, to really understand, to receive the instruction from your words. In the name of Jesus, we humble before you. It's not about people, it's all about God. Father, thank you so much for all the wisdom, knowledge, anointing, and powers, everything, Father, that we are enjoying today. Yes, help us, Father, to give glory, to give honor, to give worship to the King of Kings, to the Lord of Lords. Father God, thank you. Here we are. Speak to us once again. Holy Ghost, you're our great speaker. Just use our voice, our talent, our wisdom. And we ask for more, Father. We're not relying in our own strength and power, but through the power of the Holy Spirit. We love you, Father. We give you all praises, all honor, and glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng malakas si Jesus. Hallelujah, hallelujah. Makaupo na po tayo. Tayo po ay napagkatiwalaan muli na mag-share ng message para sa pamilya ng City of God. At doon po sa lahat ng online, nasa online natin, ito po ay para sa inyo ting mensahe. Medyo mainit-init lang po at di pa po dumarating yung susi ng kalamigan. Okay po, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay the call to produce more fruits. Ang ating teksto po ay mula sa aklat ng John chapter 15 beginning verse 1 to 8. Sino po dito yung mga tinawag na ng Diyos? Pakitaas nga po ang kamay. Yan. Ba't yung iba hindi pa? Kailangan pong maintindihan natin na tayo pong lahat ay tinawag. Sabi mo, tinawag ka. Sabi mo sa katabi mo, you are called by God. Tinawag tayo. At ngayon po, ang atin pong series sa pinag-aaralan na binigay po ng ating spiritual parents, binigay ng Diyos sa Kanya, na ngayon po ay dinadownload sa ating lahat, ay ang pagkatawag o ang pagtawag. Sabihin mo nga sa tabi mo ulit, tinawag ka. Yeah. Napakahalaga po maintindihan natin na nung tayo po ay tinawag ng Diyos, ang Kanyang plano po sa atin ay mag-multiply. Sabi mo, multiply. Multiply and increase everything. At magmalinaw yon na hindi po pala tayo naging anak lang ng Diyos o tumanggap sa Kanya. Kaya tayo pala tinawag ng Diyos, iniligtas ang Diyos para tayo ay mamunga. Sabi mo, mamunga. Mamumunga tayo, magmumultiply at mag-i-increase. Ano po ba yung mag-i-increase sa atin? Ano ba yung increase sa Tagalog? Dumami. Multiply, dumami rin. Parehas, ano? So, ano po yung dapat sa ating buhay ay lumago, ng lumago, ng lumago, ng lumago. So, yan po ang plano ng Diyos nung tayo po ay Kanyang tinawag at iniligtas. Alam niyo po ba, yung fruitless life is a life that disconnected to the vision of our Lord Jesus Christ. Yung pong mga buhay na hindi namumunga, yun daw po ay disconnected o hiwalay sa pangitain ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang mission ni Jesus nung pumunta dito sa lupa? Iligtas ang sangkatauhan, iligtas ang lahat ng mga taong nabubuhay sa balat ng lupa. Tama? At tayo po ba mga ligtas na? Sino po nakakaalam na siya iligtas na? Pwede po makita ang inyong kamay? Ay, yung iba hindi pa masyadong naintindihan kung siya iligtas na. Salamat sa Diyos at ikaw ay napabilang sa pamilya ng City of God, family,
At ngayon po, unti-unti pa po nating naintindihan na tayo'y tinawag ng Diyos, na tayo'y iniligtas na ng Diyos, na tayo'y mahal na mahal ng Diyos, na tayo ay gustong i-promote ng Diyos, gusto tayong bigyan ng Diyos ng higit sa ating inaasahan. Ang ating Father in Heaven, makinig po kayong mabuti kasi mabilis lang po ako. Ang ating Ama sa langit ay natutuwa kapag tayong lahat po ay nag-i-increase. Kapag sa buhay natin ay nag-i-increase lagyan natin ng oras. Kapag nag-i-increase sa atin yung kapayapaan, sino dito yung nakakaranas ng kapayapaan sa buhay? Taas ang kamay. Yung kapayapaan dahil may kapayapaan, mapayapa ang buhay mo dahil wala kang problema. Tama? Paano naman kapag may problema ka sa buhay, mapayapa? Dapat nag-i-increase. May problema at wala, malawak ang kapayapaan sa buhay. Natutuwa ang ating Ama sa langit dyan. At isa pa, dapat yung ating joy, sabi mo joy. Sabi mo sa katabi mo, hi joy. Dapat yung joy o yung kaligayahan, kasiyahan sa atin ay nag-i-increase. Kahit ikaw ay minsan ay malungkot, dapat masaya ka pa rin. Yun po ang ibig sabihin nun. Ano mang mangyari, dapat masaya ka. Paano ba gawing masaya kapag punong-puno ka ng halimbawa, nasa ospital lang iyong mahal sa buhay? Halimbawa, mayroon kang bayarin na hindi pa dumarating yung pambayad mo. Halimbawa, inuusig ka ng mahal mo sa buhay sa paggawa mo ng kabutihan. Paano ka magiging masaya nun? Hello? Pero ang our Father in heaven, siya po'y natutuwa kapag nag-i-expand, nagmo-multiply, nag-i-increase ang ating kaligayahan. Hello? Basta aalamin mo lang, maya-maya po, ibibigay ko po sa inyo yung pinakang topic. So, atin pong pag-aralang mabuti. Okay. Ano pa yung dapat nag-i-increase at umaangat sa ating buhay? Yung ating dedication o yung dedikasyon natin. Kumusta naman po ang ating dedikasyon sa atin pong pamilya, sa atin pong mga ginagawa? Mga kapatid, tayo po ay isang pamilya at napakarami po nating mga ginagawa. Although, hindi naman po lahat ay inaasahan sa mga gawain, mga spiritual na gawain, kagaya ng mga evangelism, yung pagkatok sa mga bahay-bahay, ipapanalangin sila para maligtas ang ating mga kababayan o kahit saan ka man naroroon. Hindi lamang yung ating pagbibigay ng ating tithes and offering o pagtulong sa lahat ng mga plano, project natin dito sa ating pamilya. Hindi lamang po yun. Dapat yung dedikasyon natin, wala ka man dito, pero nandito ka rin. Hello? Ang ibig sabihin kung ano ang ating mga ginagawa, dinideclare para lalong lumawak pa ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao, dapat yung ating dedikasyon doon, tuloy, 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 tuloy. Sige, palakpakan po natin si Jesus. Ano pa? Yung ating generosity. Pagka may mga tumutok-tok ba sa inyo, humingi ng tulong, tinutulungan. Wag na po tayo magsalita ng hindi maganda. Yung kumakatok sa sasakyan, humihingi ng mga limos, bigyan na po natin. Baka anghel ng Diyos yun, padala. Sinusubok yung ating generosity. Tuloy-tuloy po ang ating pagiging magandang loob, matulungin, no? Paglingap sa mga nangangailangan. Alam niyo po ba, sa dami ng ating mga ginagawa sa pamilya ay dapat po maintindihan natin na yung mga taong dapat nating lingapin pa sa mga barabarangay, yung mga taong halos ay wala na silang makain. Yung mga tao na talaga ako po kasi madalas po ako sa field dahil siyempre sa nature ng trabaho ko, nakikita ko po yung mga tao na nai-involve, no? Nai-involve sila sa mga kriminalidad o criminality. Alam niyo po, nakita ko na ang dami po talagang mga pamilya na, mga broken family, mga bata, nagkakalat na lang, yung mga magulang, nagkakaroon ng problema, nadadampot ng mga alagad ng patas kasi lumabag sa batas. Paano yung mga bata? So, ang dami pong kailangang abutin. Kaya yung ating generosity, dapat po yan umiiral. Na wala ka man dito sa loob ng ating pamilya, nasa labas ka man, dapat tuloy-tuloy yun. Ikaw po at ako ang replika ng ating Diyos na mapagbigay, matulungin, maawain, mahabagin. Ang ating Father in Heaven, tuwan-tuwa po siya kapag tayo ay nagiging mahabagin. Sabi mo, hello, mahabagin.
tingnan mo siya sa mata. Baka mamaya nagkatampuhan lang yung mag-asawa, wala nang habag. Ano ka ba? Pray ka ng pray. Ang lakas din ng boses mo. So, hindi po 'yun ang ating panuntunan, ano? Minsan po bilang mga tao sa pamilya, minsan ay nagkakasagutan ang mag-asawa. Minsan ay sa pagmamanage ng pananalapi, sa pagmamanage ng pamilya. Yung iba naman talagang hindi talaga nagpapasakop sa kanyang asawa. Kaya yung hinahanap niya na pagmamahal doon sa asawang lalaki, hindi masyadong makita. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Buti na lang. Nakalusot. Okay. Tuloy na po tayo. So pumunta na po tayo doon sa topic na binigay sa akin. Ang ating pong topic ay the call to produce more fruits. Number 1, doon po sa chapter 15 ng John, verse 1. The call to know the true vine. Paano ba tayo mag-i-increase sa atin? Ang ating kaligayahan, ang ating kalayaan, ang ating pagliligtas ng mga tao. No? Tayo po kasi ang kasangkapan ng Diyos para maligtas ang iba. Paano ito magmumultiply sa ating mga buhay? Number 1, we must know the call to know the true vine. Dapat malaman nating mabuti kung sino ba talaga ang tunay na puno. Ang sabi ng verse 1 ng John chapter 15, I am the true grapevine and the Father is the gardener. Sino pong nagsalita niyan? Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. So, hinalimbawa po sa ubas ang kanyang buhay. Ngayon, my Father is the gardener. Ang kanyang ama ang tagapag-alaga. Tanda po natin, alaga tayo ng ating Father in heaven. Hello? Pero Jesus Christ is our Lord, salvation. Sa kanya nagmumula ang ating kagalingan, ang lahat ng pangangailangan natin dito. Dapat malaman po natin yon na sa pagkaunawa kung sino ang tunay na puno, alam natin yung source ng lahat ng ating kailangan ay ang Diyos. Amen? Maraming mga nag-graduate, nakatapos sa kolehiyo, sa high school, sa elementary, at tuwang-tuwa yung mga magulang, natuwa dahil nakatapos ang kanilang anak. Pero dapat maalaala po natin, lahat ng dunong, lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga pangangailangan na na-provide bago makatapos ang isang mag-aaral, yung po'y galing sa Diyos, binigay sa magulang ang mga opportunity para magkaroon at makatapos ang isang bata o ang isang lalaki at babae. So, Jesus Christ is the grapevine. Dapat maintindihan po natin ang makilala the importance of knowing God as source everything. Yung po ito yung sinabi ko sa inyo, ignorance about who He is will stop increase. Huwag po natin kalilimutan yun. Paano ba mag-stop yung multiplication o yung pag-multiply, yung pag-increase ng magagandang nangyayari sa ating buhay? Ano nyo po yung kaligayahan? Nag-i-stop po yan eh. Yung joy, umi-stop po yan eh. Yung mga blessing, pwedeng umi-stop yan eh. Hello? Ang sabi doon, ignorance. How to understand who God is will stop the increase. Kaya dapat hindi po ito nag-i-stop. Dapat hindi po tayo ignorance. Hindi po tayo walang alam tungkol sa ating Panginoon Diyos. Sino nga si Jesus? Sabi niya, siya yung puno ng ubas. Medyo i-define natin kaunti. Si Jesus ang iyong tagapagligtas. Hello? Si Jesus ang pinanggagalingan ng ating buhay. Si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Dugo ng Panginoong Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang luminis sa ating kasalanan. Dahil sa kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. At ang Diyos na yan at ang kanyang salita ay iisa. At ang Diyos na yan nakatira sa iyo at sa akin. Dapat alam mo yun. Dahil pag alam mo yon, hindi mag-i-stop ang pag-unlad, ang pag-angat ng karunungan, pagmamahal, maraming bagay sa ating buhay. The call to know.
pagtawag para maunawaan natin ang tunay na puno. And of course, si Jesus ay salita ngayon. Hello? Pero siya ay tumitira sa tao. At siya ay nakatira sa tao. Amen? So yan po ang understanding ng ating pamilya at yan po ang sinasabi ng Bible. Matagal na po natin itong pinag-uusapan. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, nandiyan ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So, nakikita mo ba yung salita ko? Hindi. Pero iyong naririnig. Tama? Hello? Hindi ito aking salita, kundi salita ng Diyos. At tayong lahat ay pwedeng gamitin ng Diyos. May tinawag lang talagang mangangaral, may tinawag naman sa mga kawanggawa, may tinawag naman na talaga nagsusupport sa mga ministry na pinagkaloob ng Diyos. Ang mahalaga noon, tayo po ay kabilang sa isang katawan. Hello? Tuloy po tayo. That's number 1. The call to know the true vine. Pagtawag para makilala ang tunay na puno. Again, sinong puno? Si Jesus. Ang pangalawa, the call to stay pure and remain or abide in the vine. Verse 2 hanggang verse 5 yan. Verse 2 anak. Yeah, thank you. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And he prunes the branches that do bear fruits so they will produce even more. Kanya daw pinuputol. Yung mga sanga, sabi diyan, sabi ni Jesus, every branch of mine. Yung aking mga sanga ay pinuputol. Sino yung tagapag-alaga? The Father. He cuts up every branch of mine. Pinuputol niya yung mga sanga ko na hindi namumunga. That doesn't produce fruit. Pag hindi namumunga, putol. Okay? Ang sabi pa doon, and he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. At kanya din namang pinupron, sinabing pinupron kasi sa mga nag-aano ng mga kape-kape, di ba? Pag pinupron, pruning yun eh. Nililinis yung mga sanga-sangang, sinililinis yun. And then, upang mamunga siyang ng sagana o mamunga pang maigi. Anong ibig sabihin po nito? Lahat po ng mga naniniwalang sa anak ng Diyos ay tumaas ng kamay. Sige po, mag-apply po tayo ngayon. Okay. Salamat po. Sino dito yung alam niya siya ay sanga ng puno? Yan. One-fourth na lang yung tumaas kanina. Okay, ang ibig sabihin po nun, kasi, di ba, ang punong kahoy, literal, ito ha, hindi lahat ng puno yung sanga namumunga. Correct? Laging merong hindi namumunga. At mayroon ding sanga doon na tuyo, wala na ding dahon. Okay? Meron namang sanga talagang sagana yung bunga, halos maputol na siya sa dami ng kanyang bunga. Ganyan din po sa atin yon. Kaya nga po, hinalimbawa ni Jesus ang puno ng ubas. Ang matindi rito, dapat po, sabi doon, the call to stay pure and remain or abide in the vine o to the vine. Kailangang manatili ang malinis at tayo ay nakaugpong sa puno. Yun po yung pangalawa, ito yung tackle natin ngayon. Kaya lang ito po, matindi. Yung pong yung sanga na hindi namumunga, pinuputol. Tanda po natin, yung bang sanga na nando sa punong naputol, yung po ba'y karugtong din ng puno? Yung po'y galing din sa puno, tama? Kaya hindi ibig sabihin kahit tayo naririto, ikaw ay sangang namumunga. Hello? Kaya lagi po tayong may instruction para maintindihan natin, teka muna, baka akala ko, ako kabilang na ng pamilya ng Diyos, pagkatapos parang wala akong ginagawa. Tingnan mo sa sarili mo. Baka wala kang ginagawa. Baka mamaya tuwing Sunday ka lang naririto. Hindi po tayo inihusgahan ng Diyos. Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Binibigyan lang po tayo ng instruction ng ating Father in Heaven para sa ganon, hindi po masayang yung pag-stay natin sa lupa habang tayo naririto. Yamang tinanggap mo ang paghahari ng Diyos. Okay?
At ang maganda rito, He prunes also the branches that do bear fruits, so they will produce even more. At yun namang namumunga na, pinuprons pa rin. Tinatapyas-tapyasan niya. Minsan kasi tayo may ugaling hindi makalangit. Hello? Sabi mo sa katabi, aminin. Ha? So, minsan ganoon. Minsan, nabigla ka lang. Ano ba? Ano ba? Ayan, ganyan, no? Minsan po tayo ay, bilang mga tao na narito sa daigdig na ito, minsan po dahil sa kabisihan natin sa trabaho, minsan ay natin pong nagkakaroon na tayo ng limot minsan na tayo ay anak ng Diyos. Marirecall na lang ito kapag nagkamali ka sa pananalita, nagkamali ka sa iyong desisyon. Naku, hindi pala pwede. Anak pala ako ng Diyos. Hello? So pinopron yun para manatili kang pure, manatili kang malinis, at manatili kang nakaugpong sa puno. Hello? Okay, ano pa? Ang bilis 15 minutes agad. Tuloy po tayo, verse 3. You have already been thrown and purified by the message I have given you. Ang sabi ni Jesus, kayo'y nalinis na ng mga salita. Kayo ay na-prone, kayo ay naayos na. Sa pamamagitan ng ng mensaheng ibinigay ko sa inyo. Wow! Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Pero ang tanong dito, stay pure. Manatiling malinis. Hello? Kaya minsan nagtatalo, anak sa magulang, magulang. Bakit po laging nasasambit itong magulang? Kasi alam niyo po talagang application ng paghahari ng Diyos, unay na sa pamilya. Biological family. Pagka hindi magkaisa-isa sa bahay, ano na? Kaya napakalaki ng obligasyon ng ama at ina. Excuse po doon sa mga iisa na lang, yung nanay na lang o tatay na lang. Lalong mahirap yun kasi siya yung tatay at nanay. Kaya nga po nandito tayo sa pamilyang ito para tayo bigyan ng instruction mula sa salita ng Diyos at tayo po ay maging matagumpay araw-araw. Kasi sabi doon, you have already been prone and purified. Aba, ano bang problema natin? Kaya kahit minsan umiisip mo, ganito, ang hirap ng manalangin, parang ang bigat-bigat. No, you are already purified. Sabi mo, malinis na malinis ka na. Bakit? Araw-araw nakakarinig tayo ng instruction. Doon sa ating, natin is impossible, araw-araw yung kumasipag-sipag kang makinig. Doon sa ating mga online program. Ang dami nating program. Itong ating mensahe na ito, itong every Sunday, ating Sunday celebration, araw-araw, pwede mong panuorin yan. So, nasa atin na, since you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are already purified and thrown by the message that God has given to us using the life of our spiritual parents. Nagkaroon na po tayo. Tayo malinis na, binigyan na ng Diyos ang mensahe ng ating Ama sa pananampalataya, ibinuo sa atin, so you are saved. Sabi mo, save ka. Save ka. Sabi mo, ligtas ka. Malinis ka. Kaya, tandaan mo kung tayo mag-iisip ng masama sa ating kapatid, alisin mo na yan kasi nilinis ni Jesus yan. Wala kang karapatang husgahan ng sino man. Kahit yung iba, kung di man nila naintindihan ito, at least naintindihan mo at ikaw at ako, na i-apply ang salita ng Diyos, tayo po ay kakakitaan ng napakagandang influence, example, para sa pamumuhay natin. Lahat na may problema. Sino dito yung walang problema? Taas ang kamay. Subukan mo lang. Ang walang problema, nasa nitso. Patay na. Lahat tayo meron. Ang bibigat nga Diba? Yung iba, mabigat yung iba. Nandiyan ka lang. Ayos ang iyong lumamig na. Thank you, Lord. Ayos ka lang dyan. Na nakikinig ka ng salita ng Diyos, enjoy mo ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Nandiyan ka lang. Ngayon. Pero paglabas mo, laban na naman. Hello? Spiritual battle na naman ito. Kaya nga, napakagandang maintindihan mo, stay pure in life, remain in the vine. Again, sino puno? Si Jesus. Tagalutas ang problema mo. Kaligtasan mo. Hello? Tagalutas ng tagabayad.
Ano man ang bayarin mo? Ay, binayaran na niya ating kasalanan eh. Yung kasalanan natin, binayaran pa. Ay, ano pa ka may magkano? 100,000 lang yung utang mo, 1,000,000. Kasino na yan? So, huwag mababagot. Sabihin mo, ikaw ay nilinis na. Manatili kang nakaugpong sa puno. So kahit anong problema o ano, punta dito, punta. Makinig ng salita ng Diyos sapagkat mayroong ipupron sa'yo. Maring medyo masamang ugali mo, pupron pa yan. Gugupit-gupitin pa yan. Hello? Pag pinupron at inaayos ang buhay natin, hindi po ito minsan masarap, minsan masakit, minsan tinatamaan ka. Ang gagawin mo, sumikrit ka na lang, aray, thank you Lord. Pagkatapos, i-apply ang salita ng Diyos. I have 5 more minutes. Tapusin na po natin hanggang verse 5. Verse 4. Remain in me, and I will remain in you. Manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili din sa inyo. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. Sapagat ang sanga na hiwalay sa puno ay hindi makapamumunga. And you cannot be fruitful at hindi ka talaga magiging mabunga unless you remain in me. Maliban, manatili ka sa akin. Linaw ano po? So pagkatapos niyang sabihin na kailangan i-prone kayo, kailangan linisin kayo, at kayo naging malinis na, nakarinig kayo ng mensahe, eto na, manatili kayo. Hello? Manatili kayo at ako rin sa inyo mananatili. Pag hindi, ang sabihin ng manatili ka at hindi ako manatili, kapag kahit nandito ka, hindi ka sumusunod sa maraming mga ibinababa, dinideclare, hindi ka nakikiisa, alam mo, hindi po ikaw nananatili. Maring ikaw lang nanatili, pero si Jesus hindi nananatili sa'yo. Magkaiba po yun eh. Remain in me, manatili kayo sa akin, sabi ni, and I will remain in you. Yung pananatili, ang susi po ng pananatili ni Jesus o ng paghahari ng Diyos sa atin ay yung pong ating pananatili sa Kanya. Paniniwala, pag-asa ay sa Kanya, siya lamang ang solusyon ng lahat ng bagay na ating pangangailangan. And then, we will increase and multiply. Nakaintindihan po ba tayo? Verse 5, last verse. Yes, I am the vine and you are the branches. Nilinaw na. Ako talaga ang puno, kayo naman ang mga sanga. Taas ang mga sanga. Yan. Ano ba yung sanga? Puno si Jesus, inahilan tulad tayo sa isang puno, may mga sanga yan, tayo ang sanga, ang puno ay si Jesus. Hello? Siyempre, pag tayo na-disconnect sa vine o sa puno, patay. Patay ang sanga. Mamaya, i-discuss sa inyo yung mga patay na sanga. Okay. Sabi yan, those who remain in me and I in them will produce much fruit. Yan talagang mamumunga ng sagana yung nananatili sa akin at ako sa kanya. At ito, for apart from me, kung ako o kayo ay hiwalay sa akin, you can do, wala kayong magagawa. Kailan maging malinaw po yan? Baka akala mo lang, anak ka na ng Diyos. Pero, kung hindi ka namumunga, saan? Pasensya mo, namumunga na ba yan? Nag-i-increase ba yan? Mga anak na bata, pagsunod sa magulang, nag-i-increase ba yan? Hello? Mga magulang, ang patuloy na pagiging halimbawa sa iyong pamilya, nag-i-increase ba yan? Hello? Mag-asawa, nag-i-increase ba yung pagmamahalan? Hello? Nasaan ba yung aking asawa? Di pa yata nadating. Taas ang kamay nga. Yung, tuwid na tuwid. Ibig sabihin, nagpapasakop. Ha? Kasi nakikita niya na ako ay tumitino. Ganun lang yun. Mga lalaki, tumino tayo. Ano ibig sabihin matino? Mahalin natin ang ating asawa. Ano ka naman, talagang kami 50 anyos na Ano paga? Ay, naubos na. Hindi mo mauubos yun. Kailangan i-practice lang natin yung binabago mo ako araw-araw. Yan. Tapos ang kantahin mo, ikaw ay sariwa. Ikaw ay sariwang-sariwa. Pagdating mo, maligo ka na. Bakit kikis ako sa'yo? Bakit ka pa pwedeng kumi sa akin, hindi ako naliligo? Basta maligo ka, kikis ako sa'yo.
Ito yung sa mag-asawa lang naman. Kung hindi mag-asawa, huwag niyong gagawin yon. Ito po ay pang pamilya lang, ha? Kailangan po natin ito kasi sa pamilya napapractice ang paghari ng Diyos. Ang salitang ito ay madali po ito nating dinggin, pero yung pag-apply nito sa ating tahanan mismo, hello, pagpunta natin sa mga kapwa natin, paano nakikita ang compassion ni Jesus? Baka hindi natin nasishare si Jesus? Natutuwa po ako doon sa evangelism natin na ginagawa tuwing Saturday, at saka yung iba pang mga pinapalo up ng ating mga leader sa barangay. Nakakatuwa po talaga namang mga buo ang loob. Yan ang mga nakaugpong sa vine. Yung talagang nakaugpong sila. Buo ang loob. Buo ang loob upang iligtas ang sinuman. Kahit minsan di tinatanggap, tuloy pa rin. Because of the power of God's anointing. The power of the Holy Spirit. So, ano po yung number 2? The call to know the true vine. Pagtawag para makilala ang tunay na puno. Sino ang tunay na puno? Jesus. Pangalawa, the call to stay pure. Pagtawag para manatiling malinis and remain or abide in Him. Manatiling nakapugpong sa Kanya doon sa puno. At atin pong na-discuss na kung ano ang dapat natin gawin. Heavenly Father, thank you so much. Can you bow down, please? Bow down your head. Father, thank you so much. Holy Spirit, I really believe you are doing something great, something new in our life, in our understanding, in our whole being. Oh, Holy Spirit, we really need your manifestation to each and every one. Help us to really know you more and more in the name of Jesus. Mula sa mga adults hanggang sa pinakababata na mga membro, O God, ng pamilya ng City of God. Mula dito hanggang doon sa mga centers, Father. Maging sa mga online, Father. Help us. Help us to really know how to live in the Spirit while we are in the flesh. While we are in our physical. Father, thank you so much. May your name be glorified. I speak healing upon healing, increasing upon increasing in the name of Jesus. Wisdom, knowledge, understanding, yes, commitment, joy, peace, salvation, evangelism. Oh, Father, thank you for the increasing, Father, and everything that you want us to do. Father, we love you. We praise your holy name. In Jesus' name.